Sila ang bantayog ng pagkaing makabayan, ang kampyon ng kalan, handang tumuklas ng bagong lasa. Bumubuhay sa tradisyong kanilang kinagisnan, lasapin natin ang kwento ng bawat kusinero. Fiesta kainan kasi yung family namin, mahilig kami pumunta sa mga fiesta, kahit sa Cebu pa yan. So, yun yung pinangalan ko. Then Cubao, naisip ko, parang lahat ng napuntahan ko, merong sakayan pa Cubao. So sabi ko, okay Cubao, parang feeling ko naman alam nung lahat ng tao na. So alam nila na may fiesta kainan sa Cubao pag pumunta sila ng Cubao. It's from our mother na tindera dito sa Cubao. Then nagkaroon siya ng pwesto way back 30 years ago. So as a family business, doon na rin kami na open ay na magkaroon ng food business this year. Ngayon, nagkaroon siya ng pesto. So, simula nung nag-grade 4 ako, inopen na niya yung eye sa amin na magkaroon ng mga food stalls. Kaya, we open different stall here in Cubao. Tapos, one of it is itong fiesta kainan sa Cubao. Mula sa kabuhayang sinimulan ng kanyang ina, pinagyabong ni Leonie at ng kanyang mga kapatid ang food business na minana nila. Pero bago nila nakamit ang tagumpay, may sinuong din silang hirap. Ako yung nagkakaha para sa kanya, then yung mga brother ko yung nag-i-slice. May mga staff naman siya. However, kami, tinutulungan talaga namin siya doon sa business niya. It's like sama-sama kami doon. At nang makatayo sa sarili niyang mga paa, ang kanyang family business ay hindi lang niya binigyan ng expansion, sinamahan pa niya ng innovation. As a seafood owner, yung mother ko, syempre yung mga alam lang ng mother ko is the usual na benta sa palengke. Then na-innovate namin siya by doing online, by doing it provincial shipments, and yung mga wide variety. Ano talaga namin yung Filipino food, preferred namin since yun nga, mahilig kami sa pumuntang fiesta. Siyempre, sineserve doon mga Filipino food. Yung mga special namin is yung mga everyday talaga na hindi mawawala doon sa menu namin is yung mga pork sisig, dinakdakan, yung caldereta. Kasi it feels like hindi ka naman araw-araw magluluto ng pork sisig eh. Kasi pumupunta kami ng party para sa lechon. So sabi ko, okay, hindi na kailangan pumunta ng tao sa party para kumain lang ng lechon. Makakabili sila ng 150 na may lechon, rice, tapos soft drinks dito sa Fiesta Kainan every Friday. We don't see ourselves na parang, oh, business owner na ako kasi ganun yung instinct ng iba, di ba? Business owner na ako. It's like, okay naman. Pero syempre, mahirap pa din yun. Mahirap pa din nasa business owner. Pero it's good kasi nagagawa namin yung mga gusto namin na businesses. Kumbaga, love talaga namin yung work namin.